Magandang araw o gabi, Sir Sid. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Ilyong na ngayon ay magsi-55 anyos na at matagal nang naninirahan dito sa Maynila. Nagpapasalamat dahil sa awa ng Diyos ay nakakaraos naman kami sa araw-araw na pamumuhay. Kasama ng aking may bahay na itago na lang natin sa pangalang Melly. At binayayaan kami ng 3 anak na isang babae at 2 lalaki na ngayon na rin ay may sariling pamilya na at kung loloobin ng Diyos dahil 5 taon na lang ay magre-retiro na ako bilang security officer sa isang kilala at malaking mall dito sa Maynila. Minabuti ko na lang na wag nang banggitin ang pangalan ng mall na iyon para na rin po sa kanilang seguridad. Sir Sid, nangyari itong aking nakakakilabot na karanasan sa isang malayong probinsya sa Visayas na tanging demotor na bangka ang inyong sasakyan kung gusto mo itong puntahan. Na sa madaling salita ay isa itong isla na medyo pinangingilagan din ang lugar na ito pagkat marami din ditong nangyayaring mga kababalaghan na kung hindi nila lang naaswang ang iyong makakaengkwentro ay meron ding mangkukulam at mambabarang. At marami din dito na tinatawag na mga mananambal o albularyo kung tawagin sa Tagalog. 15 anyos pa lamang po ako nung taong iyon at masasabi ko lang na payak naman ang pamumuhay naming pamilya sa isla. Kahit na pangingisda lamang ang hanap buhay ng aming padre de pamilya, natawagin na lang natin na Tatay Melchor. At ang aking nanay naman, natawagin na lang nating Nanay Luding, na paglalako ng isda ang hanap buhay na inilalako sa mga baybahay ang ginagawa kapag napaparami ang huli ni tatay na isda. 4 kaming magkakapatid, Sir Sid, at ako ang panganay na sinundan ni Nonoy na maglalabing 2 taong gulang at ang ikatlo ko pong kapatid na si Leon na maglalabing 1 taong gulang at ang bunso naming si Neneng na bagong panganak pa lamang noon na bagong miyembro ng aming pamilya. Ang ibabahagi kong karanasan ay tungkol sa huklubang mambabarang na muntikan ng tumapos ng aking buhay kung hindi lang sa tulong ng tiyuhin kong albularyo at sa tulong na rin ng isang babaylan. Ito po ay nangyari taong dekada 70. Sa aking murang edad pa noon ay hilig ko na talaga ang larong basketball na may magaganap na liga dito sa aming baryo. Nakatulad ngayon na kung tawagin ay interbarangay. Pero malayong malayo ito noon sa amin pagkat baryo pa ang tawag noong panahon na iyon. Bawat baryo ay may kupunang sumasali sa liga na nagaganap tuwing sumasapit ang bakasyon sa eskwelahan. Tandang-tanda ko pa noon dahil sa hirap ng buhay, ang uniforme ng bawat kupunan ay depende kung anong kulay ang mapipili nila. Halimbawa kung puti ang maging kulay ng iyong kupunan, pwede na kahit naka-t-shirt ka lang na maglaro basta kulay puti. Sa sapatos sa panglaro ay kahit ano basta rubber shoes, bawal ang nakatsinelas. Araw ng Sabado noon, Sir Sid, ang kupunan namin ang naka-schedule para maglaro laban sa kabilang baryo. Tandang-tanda ko pa noon na ayaw pa nga akong payagan ng aking mga magulang maglaro dahil kilala ang baryo na aming makakalaban na kilalang mga mangkukulam at mambabarang ang naninirahan. At usap-usapan na meron ding may mga lahing aswang. Nay! Tay! Payagan niyo na ako. Laro lang naman ng basketball ito. Sports na naman. Sigurong walang personalan na magaganap. Paliwanag ko sa aking mga magulang. Papayagan ka namin ng nanay mo. Pero ipangako mo, kahit anong mangyari,
Pagpasensya mo na lang kung sila man ang manguna sa gulo. Alam mo naman kung anong uri ng pagkatao ang angkan ng mga yun. Paalala muli sa akin ng tatay. Nang kinahaponan nag-umpisa ng magsidatingan ang aking mga kakampi sa koponan, na halos lahat ay mga kababata ko. Nang kumpleto na kami ay gumayak na patungo sa plaza dahil doon gaganapin ang laro. Nang nandoon na, nag-umpisa na muna kaming mag-practice mag-shoot ng bola sa ring isa-isa. Parang warm up muna, pang pabuhay ng dugo. Maya-maya, dito na dumating ang aming makakalaban. Nang makaharap namin sa basketball court ang mga ito, ay mga mukhang seryoso at Biyernes Santo ang mga mukha. At masasama pa makatingin sa amin. Nakala mo ay para kaming hinuhubaran sa pagkakatitig. Siyam silang lahat kasama ang patpating may edad na nakapostura. Marahil na yun siguro ang kanilang coach. Ang pumukaw sa aking atensyon, ang isa nilang kasamahang player na aabot sa 6-footer ang tangkad nito. Nasa tansya ko ay kaedaran ko lang ito na masasabi talagang malaking bulas. Hindi sa panglalait, Sir Sid. Ang hilatya ng mukha nito yung tipong hindi magpapahuli ng buhay. Hindi naman sa nagbubuhat ng sariling bangko. Kahit maitim ako noon ay may itsura namang ipagmamalaki. Kaya binulungan ko ang mga kasama ko na mag-ingat sa isang yun na mistulang bakulaw ang laki. Bago mag-umpisa ang laro, kami muna ng mga kasama ko ay nag-alay muna ng panalangin sa may kapal sa may gilid ng court upang gabayan kami sa paglalaro dahil sa medyo di ordinaryong mga tao ang aming makakalaban. Nang kami matapos sa panalangin, pagmulat ko ng aking mga mata ay nakita ko na nakatingin sa amin ang koponan ng makakalaban namin. Lalo na yung malaking bakulaw. Medyo pa ilalim pa ito na nakatingin na nakuha pang umisi ng nakakaloko. Hindi ko na yon pinagtuunan pa ng pansin. Inisip ko na lang na baka binabae ang malaking iyon. Na baka nagwagwapuan sa akin. Kaya nag-umpisa na ang laro sa paghagis ng referee ng bola sa ere. At natapik ng aking kakampi, kaya naagaw ko ito. Pagkapasa ko sa isa ko pang kakampi, at pagtira niya, ayun, pasok ang bola. May sumigaw agad ng 3 points. Halata sa mga kalaban namin ang pagkairita. Biruin mo unang tira, press agad ang puntos. Habang pupwesto na ako upang dumepensa, ang malaking tao na sa panig ng aming kalaban ay biglang tumakbo pasalubong sa akin. Paglapit niya, tila binalya ako nito sa kanang braso. Dahil nasaktan ako ay hindi na ako nakapagpigil. Pinatulan ko ang malaking tao na ito. Nabaliwala na ang paalala sa akin ng mga magulang ko. Kaya bigla ko siyang sinuntok ng pa-uppercut, paangat na tumama sa kanyang baba. Nasa laki niyang iyon ay laking gulat ko dahil napabagsak ko ito. Dito na nag-umpisang umalma ang mga kasama ko na agad din nilang binanatan ang mga kasamahan sa koponan ng malaking tao na aking napabagsak. Ang kaninang masaya sanang laro ng basketball ay nauwi sa suntukan. Kaya sinabayan ito ng hiyawan ng mga manonood dahil siguro sa takot na madamay sa gulo. Agad namang kaming naawat ng mga bantay bayan at sa tulong ng ibang mga kalalakihan na nandoon. Napansin kong akay-akay na ng iba niyang kasamahan ang napatumba ko kanina. Nanambalya sa akin. At ang patpatin na nakapostura kanina ay masama ang pagkakatitig sa akin. Habang naglalakad na tila gumagalaw ang bunganga na parang may sinasabi. Pagkarating ko sa bahay, ay katakot-takot na sermon sa aking magulang na sa dami ko ba daw makakalaban ay mga tagaron pa sa kinatatakutang baryo. Ayan na nga ba sinasabi ko? Ang may makaalitang kang kalahi na mga yan na mambabarang at mangkukulam. Isti ka talagang bata ka.
Wika ng aking tatay na galit at tila may pag-aalala dahil sa alam na niya ang kahantungan ko na wag sanang mangyari. Iyong, paano na kung mapatsyon ka nila sa pamamagitan ng barang o kulam? Dapat, pinagpasensya mo na lang anak. Wika ng aking nanay na medyo may namumong luha na sa kanyang mga mata na may paliwanag ko naman sa kanila kung ano ang nangyari. Medyo naimasmas na naman si tatay at nanay. Kaya bago kami maghapunan, nagnobena muna kaming mag-anak sa harap ng altar ng aming bahay. Paniniwala ni nanay at tatay na mahadlangan ng aming panalangin at proteksyon naming pamilya laban sa mga kampo ng dilim na balak maghiganti sa akin. Nang kinagabihan nang kami matutulog, isang paghuni ng baboy ang aming naririnig sa labas ng bahay. Palakad-lakad dito sa paligid ng aming bakuran dahil naririnig ko ang yabag ng mga paa nito. Dito'y nakapagmura na si tatay dahil nakakaistorbo ang nilalang na iyon. Kaya agad nitong kinuha ang itak at mabilis na lumabas ng bahay. Pagkalabas agad sinigawan ni Tatay Melchor ang nilalang na kawangis ng baboy ramo. Maitim ang balahibong nangingintab sa langis. May dalawang matutulis na nakausning pangil at mapupula ang mga mata. Kahit ganun ang itsura nun ay hindi nagpasindak ang tatay. Agad nitong inundayan ng taga ang nilalang pero mabilis namang nakatakbo sa likod ng bahay. Habulin pa sana niya ito ngunit biglang naglaho sa dilim na parang bula. Paniniwala kasi ni tatay na huwag kang magpapakita ng sindak o takot sa mga nilalang ng dilim. Dahil takot din ang mga yan, lalo na ang inakaayaw nila ang mabunyag ang tunay nilang pagkakakilanlan. Pagkapasok ni tatay ay napawika na lang ito. Yan na nga bang sinasabi ko, Ilyong? Tingnan mo, mukhang may kamag-anak pang aswang ang nakaway mo. Huwag sanang mamarkahan ang bahay natin. Diyos ko, kailangan na natin humingi ng tulong sa pinsan mong albularyo, Melchor. Bukas ng umaga, pupuntahan ko ang aking pinsan upang makahingi ng tulong kung paano ang gagawin sa problema natin. Nay, tay, pasensya na po kayo dahil sa hindi ko pagtitimpi sa taong iyon. Sana'y nakakatulog tayo ng manghimbing ngayon. Ang wika ko na medyo nagsisisi sa aking nagawa at kung mahina pa ang aking loob ay baka napayak na ako. Pero hindi ko ugali ang ganun ang madaling panghinaan ng loob. Kinabukasan nagtungo na si Tatay Melchor sa sinasabi niyang pinsan na albularyo. Hindi niya pinanghinayangan kung hindi man siya nakapalaot ng madaling araw. Ang mahalaga ay matapos na ang problema na aking pinasok. Samantala, pagkagising ko, sobra akong nangihina na pakiramdam ko ay tinatrangkaso ko. Nagpaalalay na lang ako kay Nonoy na pangalawa kong kapatid na magtungo sa banyo upang makaihi. Hanggang abuti ng tanghali ay ganun pa rin ang aking pakiramdam. At laking gulat ko nang may mga maliliit na butlig-butlig na tumutubo sa aking balat. Diyos ko po, anong nangyayari sa iyo anak? Ano yung mga tumutubo ng mga butlig sa iyong balat? Yan ang nga bang sinasabi ko. Sana, babalik na agad si Melchor. Nay, tulungan niyo po ako. Nag-uumpisa na po itong mga ang balat ko. Ay hirap pong kamutin ito. Iyak na magsusugat-sugat. Pagdaing ko kay nanay na nagbigay sa kanya ng pag-aalala at takot. Magtatanghali na nang dumating si tatay. Kasama ang pinsan niyang manggagamot na tawagin na lang nating Tio Simon. Pagkakita pa lang sa akin, ay napamura na ito. Dahil tingin lang niya ay alam na binabarang ako kaya agad niyang sinimulan ang gamutan. Kaya nilabas ni Tio Simon ang mga halamang gamot na pinatuyo at langis na agad niyang pinahid sa aking balat na tinubuan ng mga butlig
at may inuusal siyang dasal. Maya-maya ay nakaramdam ako ng ginhawa ng pakiramdam, kaya agad akong nakatulog. Dito na sinimula ni Tio Simon na hulihin ang gumagawa ng pambabarang sa akin sa pamamagitan ng pagsapi nito sa katawan ko. Teka, mahirap mahuli kung sino ang gumagawa ng pambabarang sa anak mo, Melchor. Kailangan madala natin ito sa naging maestra ko na nagturo sa akin ng karunungang lihim para maging isang manggagamot. Si maestra lang ang kayang lumaban sa huklubang may gawa ng pambabarang sa anak mo. At iyon ang namumuno sa kabilang baryo. Kaya pinangingilagan ang lugar na iyon. Baka kamag-anak nun yung nakalaban ng anak mo. Ang wika ni Tio Simon, kaya pinagtulungan na akong dalhin nila tatay sa babay lang sinasabing maestra ni Tio Simon. Kasama naming tinahak ang ilang kalalakihan na naghalinhinang buhatin ako gamit ang isang duyan na ikinabit sa mahabang kawayan. Walang magawa sila tatay dahil hinang-hina na ako ng panahong iyon. Sa pagkakatanda ko, parang may inakyat pa kaming bundok bago kami makarating sa bahay ng sinasabing babaylan ni Tio Simon. Nang nasa parte na kami ng palusong na daan, napansin ko na panaylingon sa likod ni Tio Simon. Parang may nakikita siyang hindi nakikita ng ordinaryong tao. Dahil tila balisa siya na parang may kinatatakutan habang naglalakad. Kaya umusal siya ng dasal at marang umihip sa hangin. At nagsabi itong magmadali na dahil baka abutan pa kami ng takip silim. Sa awa ng Diyos ay nakarating kami sa bahay ng babaylan. Laking gulat nila tatay dahil nakabang na ang matanda sa amin sa bungad ng bakuran niya. At nagkumpas ang matanda ng kamay sa ere na parang may tinataboy. Hinamaan ng lintik! Sinundan pa talaga kayo ng gabay ng mambabarang. Ayun, nagsialisan sa isang usal ko lang. Magmadali na kayo, Simon. Ipasok nyo na yung bata sa loob. Wika ng babaylan kala Tatay Melchor. Agad naman nilang sinunod. Walang iya talaga. Yang hukloban na yan. Away bata lang nakikisali. Wes, magtutos kami ngayon. Panahon na para mawakasan ang kasamaan ng grupo nilang mambabarang. Wika ng matandang babaylan. Nang maihiga na ako, ay nagpausok muna ito sa isang bao na may nagbabagang uling. Na nilagyan niya ng mga pinatuyong dahon. Kitang-kita ko yun habang iniinda ko ang mga butlig ko na nagsisiputukan na. Kaya ang katawan ko ay nanlalagkit dahil sa katas ng lumabas sa mga butlig na ubod din ng baho. Na naaamoy ng mga kasama naming kalalakihan, kaya nagpaalam muna silang lumabas ng bahay. At dito na muling umusal ang manggagamot na babaylan. Pagkahawak nito sa dulo ng daliri ko sa paa, dito na ako nawala ng malay. At hindi ko na namalayan ang sumunod na pangyayari. Nagising na lang ako na nililinisan na ni tatay ang katawan ko upang madaling maghilom ang mga maliliit na sugat. Ibig sabihin, unti-unti na akong gumagaling at ramdam ko na ang pagbabalik ng aking lakas. Dahil nakukuha ko ng maupo sa higaan, hindi naman ako pinigilan ng matandang babaylan. Mainam daw yon para mahangin na naman ang aking likod dahil matagal na itong naratay sa pagkakahiga. Dito'y may pininom sa akin ang babaylan na isang basong tubig na kanyang inorasyonan. At hinanda niya ang timba na pinangsalo niya dahil bigla na lang akong sumuka na sobrang baho at may kasamang mga maliliit na linta at sa lagubang nakitang-kita kong nagkikisay pa ito sa loob ng timba. Nang matapos, nahiga muna ulit ako dahil sa dami kong sinuka na hindi ako mapaniwala at nagtataka kung paano nagkaroon ng mga insekto sa aking katawan. Magaling na po ba ang anak ko, maestra? Oo,
Magaling na siya. Pagpahingin mo muna. Baka sa makalawa ay pwede na kayong makauwi. Dito na nagpaalam si Tio Simon at yung iba pang mga kalalakihan na tumulong na bumuhat sa akin. Lalabis ang pasasalamat ko sa kanila nang magsimula na silang gumayak pauwi sa kanilang tirahan. Dahil nawalan ako ng malay, ay pinakiusapan ko si tatay na ikwento sa akin ang nangyari habang ginagamot ako ng matandang babae nang walang malay pa ako. Ayon kay tatay, umabot kulang-kulang 2 oras ang gamutan na ginawa ng babaylan. Halos nakipagtagisan daw ang matanda sa pakikipagkumbate sa oklubang mambabarang. Dahil ay sumuko ng mambabarang ay napilitan ang matandang babaylan. Nakitiin ang buhay ng hukluban at ikinulong ang kaluluwa sa malaking garapon. At sinunod kitila ng matandang babaylan ang mga tagasunod ng hukluban na puro mambabarang sa pamamagitan ng mga talantro ng matanda na pang-usal na panggitil. At si Tio Simon ang inatasan ng babaylan na magbaon ng malaking garapon kung saan nakakulong ang kaluluwa ng huklubang mambabarang. Nang kinabukasan ay tuluyan na akong gumaling at nakakalakad na ako sa bakuran ng babaylan upang makasagap ng sariwang hangin nung kami ay pinauwi na ng babaylan. Napagpasyahan ni tatay na kami ay magtungo muna ng Maynila para makaiwas na baka muli akong gantihan ulit ng mga kaanak ng hukluban. At doon nakipagsapala ng kami ni tatay na swerteng nakapasok sa construction habang ako ay muling nakapag-aral sa Manila. Nang nakaipon si tatay ng sapat na pamasahe ay pinapunta na niya si nanay sa Manila kasama ang 3 kong kapatid. At dito na kami namuhay ng matiwasay hanggang sa lahat kami ay nakatapos ng pag-aaral. Hanggang dito na lang, Sir Sid, at salamat. More power po sa inyong channel.